kung talagang totoong Kristiyano ka, parang maano nyo po yun ma-anticipate nyo na, ay, makakasama pala to sa kanya. Pero kung hindi ka Kristiyano, sure yun po na talagang mawawaksi mo lahat ng galit. Kahit nga yung sa partner nyo, kunwari, sa sobrang gamit, pati yung kaldero, may bato mo, pati kawa, okay. So kung kung hindi nyo po mapipigilan, siguro pumunta kayo sa isang lugar na tahimik. Kausapin nyo ang Panginoong Diyos. Lahat naman ng mga dumaraan sa atin may mga dahilan. Hindi po yung isipin natin. Lahat meron dahilan, hindi lang kumbaga, binigay ng Panginoong Diyos yung ganitong pagsubok. Dahil meron darating na may mas deserve na mangyari sa buhay. Ilang po sana. Tama po. Normal sa atin bilang isang tao ang magalit. Ngunit ang galit po, sinasabi sa Bible nga ba, huwag daw natin palulubugin ng araw. Sa akin naman po, okay, walang masama na ilabas mo yung galit mo. Lagi lang po natin iisipin na kapag ka ang isang baso ay napasag, mahirap na pumilan. Kung kaya, kung may galit ka, let's take a short breath. Hininga ka ng malalim. At saka mo ipaliwanag sa tamang paraan, sa tamang salita. At kung may panahon, maglaan ng panahon na kung saan ay manalangin. Dahil itutulong ng Diyos kung ano yung susunod mo gagawin. Kung kayo po ay naniniwala sa miracle of prayer, hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang tunay na anak ay mapahamak dahil sa galit naman na ibibigay niya. Nasisira ng buong pagkatao. Yun lang po ang ano ko. Ngayon, at kung kayo ay magagalit, at itatanim niyo sa puso niyo, wala sa iyo ang tunay na espiritu ng Diyos. Kaya po sinasabi, huwag lubugan. Kaya magalit ka ngayon, labas mo yan. Sige, walang masama. Nag-aaway kayo mag-asawa, labas mo yung galit mo na yun. Mamaya, na-realize mong mali ka, alisin mo na yung galit sa puso mo. Kailangan mo pagmingi ng tawad o magpatawad. Dahil binigyan ka na ng pagkakataon ng Panginoon na mag-isip at yun ang iyong gagawin. Kasi kapag hindi mo nilagay ang Panginoon sa isipan mo, demonyo ang magtuturo sa iyo para gumante at manakit. Tama po ba yun? Sige po. Oy, ako po. Yung ipag bakit daw walang preacher na babae? Ay, opo. So, hindi pa siya na... Hindi pa kayo na ano? Sige po. Ay mahaba pong usapin ang bakit ang mga babae po ay hindi hinahayaan na makapagsalita dito sa harap ng pulpito. Pero, meron pong pero yan. Maaari pong maglingkod ang kababaihan sa ibang bagay. Maaari din po silang mag-share ng kanilang knowledge about Bible, but not in front of the pulpit. Kunwari po sa bahay, kayo ang pinakamalapit na tagapagturo ng inyong mga anak tungkol sa salita na sa kapitbahay, sa kaibigan. Pwede nyo pong i-share yun. Pwede nyo pong lahat na natutunan nyo sa pulpito, sa tinuro ng preacher, kayo po ang pag-disseminate nyo. Pero hindi po nilagay sa banal na kasulatan, wala po tayong makikita sa banal na kasulatan na ang babae ay binigyan po ng authority na magturo. Kung tutusin, napakarami pong matatalinong babae. Marami po. Kaya lang po, parang sa akin po, ang babae kasi po ay may ibang pag-iisip kung minsan. Magalit na po kahit magalit, minsan may unstable understanding o unstable decision po na nagkakahiwa-hiwalay ng pananampalataya. But biblically po, sa lalaki binigay ang authority.
ng pamamahala, lalo na pagdating sa pangangaral sa harapan ng pulpito. Sige po. Tama po, sister. Ulang pa. Nais niyo po ay gagawin po siya ng isang sermon para sa ako po kasi ay third week and last week lang nandito. Gagawan po po. Sabihin niyo kung kailan po. Sige po, brother. Brad, tungkol naman sa galit. Kasi ang galit, na-experience ko na yan eh. Ang galit, pagka pinasok mo sa puso mo, nagiging masama yan, papatay ka. Dahil walang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon sa iyong puso. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kaway. Yun dapat ang talim sa puso natin. Dahil ang galit, pag yun ay nag-iipot yan eh. Talagang pag nagalit ka, kung may barit ka, babarilin mo. Kaya gano'n ang pangyayari. Karanahan ganyan, ang tao. Mahilig siya, biglang init ang ulo, biglang porke may baril ay matapang. Yan ang nangyayari. Ino mo sa mga banggaan, halimbawa, nagkagalit na sa parkingan o nagkasabihan lang, papatayan. Walang pagmamahal. At wala silang alam sa Bible. Kaya gano'n. Kaya talaga yun, mabuot. Iyak mo. Sabi ng Panginoon. Sabi ng mga babae, sobrang galit, iyak mo. At mag-pray ka. Mawawala. Alam na. Pag kinagagalit sa tao, punta ka lang sa isang lugar at mag-pray ka. Pag gano'n, tatawagin mo. Nagtawag mo. Dahil siya ay natakamalo. Si Kristo nga, nung siya ay kinarulusahan ng gusto, sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo siya, bakit hindi nila dalalaman ang kanyang ginagawa. Di ba? Si Kristo pa yun. Di ba? Ang tao, nagagawa ba natin yun? 77. Kung magpapatawad, dapat manggawin na tao. Dito sa Bible. Tingin mo. Ay kapula ako. Kung kayo po ay may katanungan na labas sa topic, ay paalam niyo po sa amin at mapaghandaan ang aming ibibigay. Kasi po, without any biblical verses, ay hindi po katanggap-tanggap. Kaya kailangan po, pag tinanong, ang isasagot po ay galing sa salita. Hindi po pangangatuwiran ng tao lamang ng kanyang matamis na dila. Oh, Hindi ko ba yun sa akin? Yun po sa inyong kanina sa Pasko. Yun tungkol sa Pasko. Pero pwede pong tumanggap ng Christmas bonus. Bakit tayo, ha? Bigyan ko na lang po kayo ng isang magandang idea po. Yung pong decoration, gift, special meals, during ng mga ganitong holiday, okay po, ay depende sa inyong pagtanggap, sa inyong mga puso, kung ano ang purpose po, kung bakit kayo tumanggap ng regalo o nagbigay ng regalo, kung bakit kayo nagdekorasyon ng bahay ninyo. Okay. Basta po ang importante, the purpose and the association is not on the object, but on your intention. Ano po ba yung intention nyo? Bakit kayo nagbigay ng regalo? Kung ang intention nyo po ay hindi para alalahanin yung pagan activities, but kaya po ang intention nyo lamang ay for hospitality or generosity or family fellowship. Gusto nyo magbigay lang sa kanya, may natanggap kang bonus, bigay mo ng pera yung mga bata because ang nasa puso mo ay hospitality and generosity, hindi po daw to kasalanan. Dahil humanitarian po, naghanda ka ng pagkain during nung kapaskuhan ng araw ng Pasko o before or after. Hindi din po ito kasalanan dahil hindi mo maaalisin na binisita ka ng anak mo, ng pamilya mo. This is part of family fellowship. Pero kung ang puso mo daw po ay para alalahanin yung mga pagan activities na ginagawa noon, at yun ay bahagi ng tradisyon na nagmalabag sa salita ng Panginoon that is committed as